Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Isang napakabigat na balita ang gumulantang sa buong bansa matapos may ulat na natakot umano si Presidente Kuting matapos matanggap ang isang subpina mula sa Korte Suprema. Ang nasabing subpina ay personal na inihatid sa palasyo, naglalaman ng mga utos na sumagot sa mga aligasyon ng katiwalian at pagdinig, ganid sa kaban ng bayan na pinupukol sa kanya. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang mga sources, nagkaroon ng matinding tensyon sa loob ng palasyo nang dumating ang legal na dokumento mula sa pinakamataas na hukuman ng bansa. Kinumpirma ng mga insiders na tila nakaramdam na matinding pangamba ang Pangulo, isang bagay na bihira niyang ipakita sa publiko. Ang mga aligasyong napakaloob or nakapaloob sa subpina ay nag-ugat mula sa mga reklamo ng pandarambong at pang-aabuso sa kapangyarihan na ilang beses nang isinampa laban sa Pangulo. Ang mga kritiko at oposisyon ay matagal nang tinatawag ang pansin ng publiko sa umano'y mga kalukuhan ng Administrasyong Kuting na ipinakikilala bilang ganid sa pera at walang inisip kundi ang pansariling interes. Bilang tungod sa subpina, pinaniwala ang maghaharap o maghahanap ng legal na hakbang ang kampo ni Presidente Kuting upang may basura ang kaso o mapalawig ang proseso. Subalit, hindi may kakailan ang hakbang ng Korte Suprema ay naglalagay sa Pangulo sa isang masikip na posisyon habang patuloy na umuusad ang mga pangyayari. Ang tanong ng sambayanan, ito na nga bang simula ng katapusan para sa isang ganid na presidente? Ang susunod ang susunod na mga hakbang ng Korte Suprema, gayon din ng administrasyon ay tututukan ng publiko at mga mamamahayag sa buong bansa. Ang kinalabasan ng kasong ito ay maaaring maghatid ng malaking pagbabago sa political landscape ng bansa, isang makasaysayang paglilitis o kaya isang matagumpay na pagtatanggol mula sa administrasyon. Ano man ang mangyari, ang susunod na kabanata sa kwento ni Presidente Kuting ay inaabangan ng buong sambayanan. Para nga sa kabuong detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka naman sa ating channel ay huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayan ng Pinas. At huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video natin. Ng mga Marcos sobra tapat ng kalusin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, first time in my channel, in my vlog na lumabas yung picture na yan. Ano gagawin niya? Ano gagawin ng mga pare, ng mga madre, ng mga religious group, tatanga pa rin? Ayan ang ebidensya na nakipag-meeting yung mga yan at ayon sa akin, so silang meeting, dinuldulan sila ng pera. Sana nga lumabas yan eh. Yung Mr. Wu at yung si Cassandra Ong. Pero kasi, ayon sa aking source, ay sinispilit nilang magbaliktad. Okay? Etong mga nagbigay ng 750 million sa kanila para baliktayan at idiin si Roque at ang mga Duterte. Yan ang plano nila. Kaya spokes, mag-ingat ka. Yan ang plano nilang gawin. Kakausapin ni Satanas ng kanyang emisaryong mga Jejimon para bumaliktad itong Pogo operators na ito na kinansela nila ang license. Kaya nga, pero kung naririnig tayo itong mga Pogo operators na ito, for sure naririnig tayo, huwag kayo magtiwala, inonse na nga kayo eh. Tapos magpapa-onse pa kayo. Ano, papangakuan kayo ni Lisa Tanas na i-renew or i-go yung inyong mga license? Never ever kayo magtiwala sa isang Diablo. Once a Diablo, always a Diablo. Once a Satanas, always a Satanas. Hanggang sa huling hibla, okay, ng kanilang dugo o hibla ng kanilang buhok o huling patak ng dugo, Diablo yan. Kaya never ever trust.
Kaya sila ganyan, dinidiin ang mga Duterte, hinaharas, magpapatakas ng mga preso o ng preso, di ba? Natakot naman sa lie detector. Kita mo, walang pinagkaiba kay Bangag Jr. yan. To cover up, mga kababayan, again, to cover up this result. Okay? Yung authenticated na si Bangag ay Singhotero, na si Bangag ay Adictos Benedictos. Ito, ang forensic analysis na hindi kayang gawin ng NBI, na hindi kayang gawin ng DILG, at ang kaya lang nilang gawin ay tenga-tengang mga hangag, mga bagdhak, mga dugyots. So anyway, yan, kaya ganun sila, mga kababayan, naglalabas ng kung ano-anong mga kwento, naglalabas ng mga preso para idiin si Sara, si Duterte, kung sino pa man, kasi gusto nilang pagtakpan na sila talaga ang mastermind. Okay? Mastermind ng kahayupan. Kidnapping. Si Lisa ang pinuno. Imagine mo, 2 bata pinakidnap. Dahil sa pakipagsabuatan niya sa mga, wala pa nga tayo doon, yung mga smuggling business. Oh. Smuggling. Sila lahat. Loto. Sila lahat loan better. Imagine mo, saan kayo tutungo? Ha? Saan kayo tutungo? Saan kayo tutungo? Andito yung litrato. Okay? I-download nyo na ang picture na yan. Andiyan sa Buljakan at ipakalat nyo na siya ang reyna ng Pogo. Siya at kanyang asawa na tumatanggap ng bilyon-bilyon. Hindi pa sila, di ba? Remember I told you na sabi ni Lisa Tanas na whatever happened, kapag natalo daw sila sa eleksyon, okay na sila sa campaign funds na dinonate sa kanila. Imagine mo, hindi sila nakontento. 1.5 billion. Hindi ka pa ba mabubuhay ng decent, well, not decente. Hindi ka pa ba mabubuhay ng buhay ng pangsatanas sa 1.5 billion? Tapos ngayon, lahat na lang, BIR. Lahat ay dinidiskitahan nila. When I say dinidiskitahan, kahit maliliit na tindahan, hinahanapan ng butas, sinisingil. Ayon sa mga mensahe ng ating mga kababayan. Lahat ng mga negosyo na tingin nila na hindi nila kaalyado ay hinahanapan ng butas. Pero yung mga contractors, yung mga kasabwat nila, absuelto sa tax. Diba? Hindi nagbabayad ng tama. So yan ang ginagawa nila ngayon. So yung tingin nilang kalaban, okay, i-issuehan ka ng lookout bulletin. Katulad kay Harry Roque. Pero si Go, hindi na issuehan ng lookout bulletin. Nakatakas. Walang whole departure order. Nakatakas kasi script nila yon. Nilabas nila yon kasi kasagsagan ng issue ng Bangag si Kuting Jr. na sumisingot dun sa video, nakita nyo naman, yun lahat yon kasi gusto nilang i-cover up yon para makalimutan ninyo. Maghahanap sila ng ibang tao na sisisihin pero sila ang puno at dulo ng sindikato. Imagine mo, lahat ng anak niya, ayon sa sabi nga ni Cathy Binag, 2 sa anak niya, pero yung isa sa anak niya may nagsabi sa akin na dati din lang kaalyado, ay Adictos Benedictos. Tax-free kapag nilang kaalyado, sabi ni Jarrell de la Cruz. Exactly. Imagine mo, Adictos Benedictos, like 45.5% ng gabinete ay sumisingot ng pulburon. Kaya they don't care about yung mga palangga. Wala silang pakialam. Uubusin nila ang kaba ng bayan. 50%. Paglabas pa lang ng budget, 50%, 50% ang kubra nila. Kaya walang matinong mga infrastructures. Saan ang infrastructures na pinatayo? Di ba ang sabi, build better more? Gustong sundin yung continuity, yung build ni Pangulong Duterte. Nasaan ang pinaka-visible na pinatayo ng mga buwaka ng GNMS na yan? Di ba? Doon na lang sa flood control. Nakitang-kita na ginago kayo ni Bangag Jr. na ayaw niyang pag-usapan after sa fact check ng kalikasan. That's more than $1 billion a month. 1 billion a month ang ginastos ninyo dyan ng taong bayan
na ayan, ang kapalit ay lubog sa kamatayan ng inyong mga mahal sa buhay, 1 billion din si Sara Duterte. Talagang pinagkakaisahan ng mga legislators doon sa 125 million pesos na 11 days daw ginastos, which is true na ginastos 11 million, but that is legit. Pero yung 1 billion na everyday dito sa ginastos sa sa flood control, ayaw pag-usapan ng mga jutang ginimis na legislators. Ang smuggling na sangkot si Michael Ma, na yan again, Nika report, ni Clarita Carlos, kasabwat si Martin Romualdez, ayaw nilang pag-usapan. Yung in-expose nating 3 billion a month na dinideposito dyan sa Forbes Park at sa Alabang, ayon sa ating source, nakubra nila sa Bureau of Customs, ayaw nilang pag-usapan. Yung alitagtag na 1.8 tons na illegal na asin, bumabasa from 1.8, 1.4, naging 1.2, paiba-iba ng figure. Ayaw nilang pag-usapan. Pero tignan nyo ang target. 125 million, Inday Sara, payat yan, barya yan. At yan hindi ninakaw. 125 million pesos. Compared to 1 billion a month, yung 125 million, sabi ko nga, barya lang. Yung 3 billion a month, o mahigit pa dyan sa Bureau of Customs, na magkakasabwat sila lahat na ang pera, cash, ay tinatago doon sa Forbes Park. Okay? Hindi sila nabubusog, mga kababayan. Walang kabusugan to mga hayop na to. Can you believe that? Ngayon, ano gagawin nyo? Wala, wag kayong kumilos. Hanggang sa, tumulo na yung mga dugo nyo dyan dahil sa taas ng krimen sa ating bayan. Huwag kayong gumalaw hanggat sa yung anak nyo o yung kapatid nyo, yung inyong pamilya ay hindi maging biktima. Huwag kayong kumilos. Huwag kayong gumalaw. Just enjoy the pulboronic government. Diba? Enjoy nyo lang ang pulboronic government. Huwag kayong gumalaw dahil sa kabila ng, sabi ko nga kahapon sa inyo, ayon sa ating source yung magtsuhin na si Adrian Bersamin, okay? At yung executive secretary si Lucas, ayon sa ating source ay what? Okay? For sale na ang pwesto sila ang punot dulo nasa pagbibenta ng pwesto dyan sa judiciary. Imagine nyo, DOJ, judiciary, wala na. Lahat. Binibenta nila ang pwesto dahil pinababayaan at tinotolerate ng bangag na administration. So ano pa ang batas meron sa Pilipinas? Wala nang kwenta ang batas, magreklamo ka man dyan kung bayad na ang judge. Definitely, kung sino ang nagbayad na malaki sa kanila, sa mga kaso-kaso, yun ang pananalunin nila kahit na ikaw ay nasa tama. Wala na, sabi ko nga, palubo at masyado na kayong nasa kadiliman, mga palangga. Okay? Diba sinabi ko sa inyo na yung kasunduan ni Lucas Bersamin at ni Adrian Bersamin ayon sa ating source, ayon sa ating puting ahas na itatalaga, okay, etong pinsan o kamag-anak ni Browner. O, dyan sa Supreme Court o as a Court of Appeals. Imagine mo, mga palangga, kahit na mga matitinong mga lawyer, hindi ka ma-appoint kung wala kang pang bribe dito sa mga grupo ni Satanas. Ewan ko sa inyo. Alright? I don't know kung saan kayo pupulutin, pero kung ganitong klase, lahat ng departamento ay binabribe nila, kawawa talaga kayo. Ngayon, sabi ko, enjoy nyo lang. Ayaw gumalaw, okay? Ayaw nilang gumalaw. Ayaw gumalaw ng mga Pinoy. Gusto lang makimarites. Ay, kaya mo na. Huwag kayong gumalaw. Ganun lang naman yan eh. O, huwag kayo. Kung kayo nga, hindi kayo gumagalaw eh, di ba? Ano gagawin natin? Di enjoy nyo. Enjoy nyo na si Lisa ay ang reyna ng Pogo. Siya ang kumukubra ng pera ninyo. Senator line up na sila, sabi ni Zara Lina. Mga polis lulusob na sa KOJC
Sabi ni Joy Jane. Ayan, alam mo, ang KOJ, 7, ilang kayo? 6 to 7 million? Ibang mga religious group. Kaya niyong lumabas sa kalsada para mag-speak up kayo lahat. Kung ako sa inyo, bilis-bilisan nyo na. Bilis-bilisan nyo na mag-speak up, lalo, bago pa maging bangag ang inyong mga anak. Diba? Pinakita ko na yung letrato sa inyo na walang ibang reyna and king and queen ng Pogo, kundi si Liza Tanas. Ano sabi? Si Amy nasa line-up. Ano ba sabi ni Amy? Hindi pa ba nagsasalta? Ano ba sabi ni Inday? Oh, by the way, every Friday nandiyan dyan sila Chororot dyan sa Pebbles sa Lakera. Nandyan sa EDSA, which is naaalarma ang mga sindikato. Okay, naaalarma sila mga palangga. Patalsikin, sabi ni Winnie Ineco, patalsikin, aksyon ng bayan. Gusto nila masira ang judiciary, judiciary kasi papalabas nila sa ICC na hindi gumagana ang justice sa bansa, sabi ni Melba Pedrosa. Sabi ni MG, tinataya mo na ang buhay mo, Maharlika, pero wala pa rin nangyayari. I don't think so, mga palangga, na walang mangyayari. Sabi ko nga, kung kayo hindi gagalaw, sabi ko nang gano'n, sino ba talo? Ako ba? Sige nga, sino ba talo dito? Sino ba ang nabibiktima ng mataas na bilihin dyan sa Pilipinas? Kanino ba negosyo ang nabibiktima? Wala naman ako negosyo dyan. Diba? Sino ba ang magugurgur na pamilya? Sino ba ang magagahasa na pamilya? Ako ba? Kayo. Dahil sa pagtaas ng supply ng pulboronic, dahil mismo ang tagaluto ng pulboron ay sila-sila. Imagine mo ang mga nahuli, yung sa Australia, di ba? Yung si Sayarot, absuelto. Nahuli na, absuelto pa. Only in the Philippines. Nahuli na, intercept na, even ang Australian Federal Police, pero nakalusot pa rin. Again, it's up to you. Tampong Chicken, if ever we Filipinos survive this admin, my 2 wishes are, we become wiser and forgiving. Second, good leaders like the Duterte has lesser delicadeza. I don't think mag-survive yung mga putang inang yan. Alright? Sabi ni Gail Elizabeth, sobrang mahal ng kuryente, halos di gumamit ng electric fan pamilya ko para lang makatipid. Ayun na nga. Okay? Nararamdaman nyo na yung hirap, taas ng bilihin, taas ng kuryente, taas ng tubig, taas ng krimen, then you are still enjoying the baha. Diba? You're still enjoying the baha, enjoying the kahirapan. Diba? Mga masokista yata talaga ang mga Pilipino, ano? Diba? Gusto yun, nahihirapan kayo, ayaw nyo magsalita. Dahil kayo takot, duwag kayo. Ano nakakatakot sa mga bangag na ito? Kayang-kaya nyo, lipulin lahat yan. Sa ngalan ng power ninyo, kaya nyo silang lipulin sa pamamagitan ng inyong mga boses. Ano gagawin ninyo? Ayaw kayo pakinggan, hindi pagsamahin niyo yung mga boses. Ngayon, kung ayaw nyo, bahala kayo sa buhay ninyo. Hanggang magtiis kayo hanggang sa huling hininga ninyo, di ba? O baka wala pa nga kayong mga burial plan. O isa pa yan. Imagine nyo sa kahirapan, pag natsugi pamilya mo, hindi mo alam kung saan mo ililibing, wala kang pera, manghingi ka kayo ng kabuloy, limos. How sad life you have there in the Philippines kung ayaw ninyong kumilos. Pag nagkasakit, ang mga anak ninyo, namamalimos kayo sa gobyerno, bibigyan kayo, papilahin kayo, 3,000 pesos, 2,000 pesos, hanggang sa matuluyan ang magurgur ang inyong mga pamilya sa ospital. Samantalang sila, again, every other day party ngayon. Pulboronic party na naman yan for sure sa Malacanang. Magsiswing na naman yan, magtsutsaka na naman yan sila kapag nag-high na sila. Magpapalitan na sila mga maanto, mga makukyoho. They don't care about you Filipinos. Kasi kung merong pagmamahal ang gobyernong ito, hindi ganyan ang status ninyo. Hindi sana ganun na may mga namatay dyan sa flood na yan, sa bagyo na yan. Hindi sana bumahan ng ganyan kung yung 1 trillion na budget ay inilaan dyan. Pero ang pinagkabahala ng gobyernong ito, paano gipitin ang kritiko, paano mag-fabricate ng crime, paano
targetin katulad ni, yung pinakauna nilang tinarget si DJ, Bantag. Na pinagbibintangan na ang gumurgor, di ba? Ang mastermind ng paggurgor kay Percy Lapid si DJ Bantag. Sino ngayon ang nakikita niyong pwedeng gumurgor? Gobyerno. Dahil again, ulit-ulitin natin, pinaggugurgor nila yung sinasabi nilang kasabwat na pinatakas nila from the preso. Dahil si Percy Lapid, ulit-ulitin ko, number 1 na nag-criticize at unang naglabas ng issue na si Lisa Tanas, ang mga Araneta, ang bangag na gobyernong ito, ang mastermind ng smuggling. Ulit-ulitin ko, panahon, kung gusto ipagurgor ni Duterte yan o ni DJ Bantag, noon pa panahon nila. Pero only after 3 months nang naupo si Bangag Jr., ginurgor na nila si Percy Lapid. Tapos ibibintang sa mga Duterte. Yan ang gagawin nila eh. Yan ang gagawin nila mga palangga. Ipagbintang. O nangyari kay Teves. Diba? May ginurgor. Siya rin ang pinagbintangan. Tapos si Marcos Jr. pumunta ka agad doon, diba? Comfort itong asawa ng mayor na yon. Lahat ng kanilang kritiko o hindi umaayon sa kanila pagbibintangan nila. Kung nandyan ako, baka may ginurgor sila, ibintang sa akin, ako yung gumurgor. Diba? Ganito po kabangag ang gobyerno ninyo. Kaya you have to get out, get up, and speak up. Bago pa mahuli ang lahat, dahil si Lisa Tanas, si Marcos Jr., ang queen and king ng Pogo. Walang iba, andyan ang litrato, ipakalat nyo na. Bago pa kayo magurgur lahat, kailangan nyo nang lumabas sa inyong mga bahay dahil sobra na ang ginagawa ng mga ito at talagang matatapos ang inyong buhay. Hi, Miss Cathy. Okay, actually meron tayong my God. Okay? Siguro mamaya o bukas may nag-send sa atin, hindi pa natin nare-review. Yung mga AX na yan, DPWH, actually lahat-lahat na ito lahat ng ahensya ng gobyerno. Meron silang mga peking benepisyaryo. Ito pa ginagawa nila diyan sa DSWD. You know, kukuha sila ng mga iba't ibang grupo sa isang probinsya o isang lugar. Kunyari ito si Organization 1, 2, 3, 4, 5. But let's do that yung more detalyado sa susunod natin na vlog. Si Organization 1, 2, 3, 4, 5. Alam mo ba ginagawa ng DSWD ayon sa ating report informant? Magkuntsaba sila ng mga organizations 1, 2, 3, 4, 5, barangay 1, 2, 3, 4, 5. So magki-claim. Kunyari 5,000 per person. Pero nakita nyo na yun Pero ito iba to. Ibang strategy lahat. May gumagamit sila ng mga organization. Kukunin ng organization 2,000, di ba? 2,000 membership for that particular organization. Then another 2,000 kay ganito din 1,000 na lang ang binibigay dito sa nag-claim. Parang yun yung pampalubag loob. Okay? Doon sa nag-claim na yun, na organization na yun. Lahat na lang sinisindikato nila. Wala pa yung mga scammer na designers. Okay? Na nakikinabang sa mga proyekto. Kaya nga dapat, etong mga contractors dyan, yan ang tinututukan ng mga legislators. But again, mapapagod lang yung bunganga ko na magsasabi na imbestigahan kasi hindi nila gagawin. Yung pagiging addictus benedictus, pagiging bangag na ni Marcos Jr., yung simpleng hair follicle test, hair follicle pulboronic test, ayaw nilang imbestigahan, ayaw nilang i-push. Diba? Pinagtatanggol pa nila na ito daw ay politika. Lahat yun. Diba? Lahat ng appointee man yan o elected, yung bill na yon o yung panawagan na o panukala na yon dapat mag-undergo. Pero bakit pinagtatanggol ng mga legislators, ng mga taksila sa bayan, si Bangag Jr.? Okay? Alam nilang Bangag si Jr. Kaso lang, gusto nilang manatili kasi kasabwat sila Imagine mo, kumikita ka ng 50% out of the budget. Kahit pakainin ka ni Lisa ng kipay niya, lulunukin mo. Diba? Lulunukin ng mga buwaka ng inang to. So, yaan ang sitwasyon nyo ngayon. Isang madilim, kadiliman, pero at least meron tayong regalong birthday kay Satanas. Yung letrato na yan, hindi yan magsisinungaling
na silang mag-asawa ay kausap nila, kasabwat, since 2016, dumaan sa law office ni Satanas yung mga Chinese businessman na yan. Kaya again, kung meron tayong matinong mga legislators o legislators talaga, huli lahat yung mga yan. Dahil dokumentado yan, unless na sinunog, pero for sure, yung mga Chinese na yan, meron na silang personal copy nila na dokumento. Imagine nyo, utangin na, budol na budol tayo ni Bangag. Budol na budol tayo ng mga hinayupak. Nag-campaign tayo, our own money. Ito lang pala ang kapalit. Ito lang ang kapalit na babuyin nila ang Pilipinas. Mamayagpag ang smuggling, kidnapping, pulburon, kawatan, lahat. Media, tahimik ang mga jutang Genemes na hindi pa kayo kinuha ng dilubyo. Diba? Kayo dapat ay kakampi ng tao, pero anong ginawa ninyo? Nakalundok na ba kayo ng kipay ni Liza? Kaya hindi kayo nagsalita? O adiktos, binidiktos na rin kayo? Kayo mga malalaking negosyante na ginigipit ngayon, bakit hindi nyo kausapin yung mga employees ninyo? Diyan, pumunta kayo sa kalsada at magsalita. Yung mga ginigipit, lahat ng mga negosyo na ginigipit kayo ng gobyernong ito, mayroon kayong kapangyarihan. Diba? Meron kayong kapangyarihan para sabihan at suportahan ang inyong mga manggagawa na halika na, tara na, pumunta na tayo sa kalsada dahil adiktos, benediktos at bangag na ang gobyernong ito, kaya kailangan nyong makiisa. So magiging cycle lang, di ba? Kailangan nyong makiisa, kailangan nyong i-express ang inyong boses dahil the more na marami kayo, the more na may pressure dito sa mga bangag na ito. Ay, yung mga pulis na yan, yung mga umiikot-ikot din sa EDSA, hindi naman kalaban yan. Wala lang magawa yung mga yan eh. Dahil trabaho nila. Dahil sinisindak din yan eh. Gugurgurin din sila. Alam ko yan mga sir, mga ma'am. Sumusunod lang kayo sa inyong trabaho kasi gugurgurin kayo ng mga demonyo. Katulad ng paggurgur sa PSG, ayon sa ating source, na kunwari, pinalabas na aksidente. Yung pala, nagurgur kasi natakot si Satanas na mag-spluk. Pero nalaman na rin natin, dahil itong certain PSG na ito ay nahuli na nakipag-tsak Chinese si Satanas sa isang PSG nung siya ay bangag na bangag sa ipinagbabawal na pulburon. My God, nakaka-proud, di ba? Nakaka-proud na meron kayong first ahas at saka bangag. Imagine nyo, tsakera. Di ba? Swinger. They don't care. Polboronic, pusher. Lahat na, name it. Lahat na. My God, I don't know kung hanggang ano kayo. Ano sabi? Sabi ni Melchor. Oh, eto, madagdag ko nga pala. Ito, katitext lang. Dali lang. Ito. Imagine niyo. Miss Maharlika. At sabi niya, yung TESDA, okay? Yung TESDA chief na si Mangudato, di ba? Nag-resign yun noong July 31, okay? Nag-resign noong July 31, pero ano ang totoo doon? Ang totoo doon, sabi sa akin ng ating putingas, Miss Maharlika, kasi 80% ng budget gusto ni Zaldico ay magiging ghost. Ibig sabihin, there's no such thing as project. So yung 80%, yun ang gusto ni Zaldi, 80% mapunta sa kanila. 20% lang ang mapupunta sa totoong project. Kaya yung kapatid ni Albi Benitez, ayan, kakaano ni Satanas din yan. Mga kaano nila, kaalyado nila. Pinalit nila kasi binibigay nila sa mga kongresista o mga congressmen ang posisyon para si Saldi ang caretaker ng Congress funds. Okay? Mga jutang Genemes nila. Okay? Kasi hindi talaga si Bangag Jr. ang nagpapatakbo, kundi si Tamba at ang Polboron Boys ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Miss Maharlika, kawawa na yung taong bayan. Sana magising na ang Pilipino.
Okay? Ayan, sabi dito. 80%, kaya pala, oy, Mr. Magdadato, magsalita ka ba? Imagine mo, 80%. O, buti at least, hindi mo kinagat yung 80% na gustong kunin nito nila, grupo nila Tambaluslos. According to my source, 20% na lang. Kawawa talaga Pilipinas. TESDA yun ha, you're talking TESDA. Imagine mo lahat, bro. Bureau of Custom, TESDA, Agriculture, lahat na. Pag-aari na nila ang Pilipinas, kaya good luck sa inyo mga kababayan. Good luck sa inyo. May fireworks ulit mamaya sa birthday ni Kokak, sabi ni Gracita Redona. Prepare mo na din mga sa pandemic 2.0 kung ganito kalala ang gobyerno. Ewan ko, nasa inyo naman yan eh. Nasa inyo naman yan mga palangga. Ang Filipino dahil walang pakialam kasi busy sila sa TikTok, busy sa buhay sa panonood ng Netflix. Kaya nga, kung busy sila, di wala tayong magawa dyan. Kaya sabi ko, wag nyo nang antayin nyo na may mangyari sa mga pamilya ninyo o magutom na kayo, magkakainan na kayo, di ba? Laman sa laman, dugo sa dugo, wala na kayong malamon. Dahil sa lahat napunta na sa mga buhaya. Then again, it's your life. It's not my life. It's your life. Si Bangag at si Satanas buhay na sinusunog pa sa Jempierno, sabi ni Michael Cordobes. Sabi ni Chini, grabe mag-party ang mga Bangag. Bangag resign, sabi ni Marga M. Okay, tingnan natin. Anyway, sa lahat ng mga kapapasok lang, ay download nyo po yung picture na pinakita ko kanina nasa Facebook, nasa Boljakan. Arcelia Zinia, Solid Maharlikan. Ako, Lisa Fair, expert sa lahat ng katiwalian. Okay, si Kampong ang mga duwag ay mamamatay sa kaapihan at gutom. Dodong Ninoy Channel, thank you. Yeah. Kung hindi kayo magtatapang-tapang, hindi kayo magiging matapang at makontento kayo dito sa mga bangag na. Alam mo kaya sila nagkakaganyan? Kasi hindi kayo ma-action. Kasi takot kayo. Gusto mo nyo bang sabihin ko kayo? Kayo. Maliban sa mga tatapang. Alam niyo kung bakit kayo ginaganyan? Kasi mga duwag kayo. Wala kayong balls. Lalo na yung mga nasahanay ng men and women in uniform, wala kayong balls. Ang iniisip nyo lang, pansarili. Kung iniisip nyo ang inyong bayan, ang inyong pamilya, matagal na kayong nasa gitna ng kalsada at matagal na kayo, mga palangga, nagsalita. Pero wala kayong balls. Nakakahiya kayo sa inyong mga anak at talagang mamanahin ng inyong mga anak at ng inyong kapwa-apuhan ang kahirapan, kadiliman, kapulburonan, kahayupan ng bangag na gobyernong ito. So again, it's your call. Nasa mga kamay ninyo kung patuloy kayong magiging walang balls. Kayong mga religious group, wala kayong Diyos na totoo. Ang Diyos nyo ay demonyo. Bakit? Pinapayagan nyo to ah. Kung totoong Diyos ang sinasamba ninyo, bakit wala kayo sa panig ng taong bayan? Patunayan nyo, kayong lahat, whether Catholic, lahat kayo, Katoliko ako, na ang Diyos nyo ay hindi demonyo, kundi totoong Diyos. Ang totoong sumasamba o sumisimba sa Diyos na totoo, kakampi siya sa katotohanan. Kasi meron kayong moral obligation, not only sa Diyos na sinasamba ninyo, kundi sa inyong mga anak. What's the point? Nag-homily-homily kayo. What's the point na nagsalta-salta kayo ng Diyos? Hindi yan salta ng Diyos ang pinakakalat nyo. Salta ng Jejimon. Hanggat kayo tahimik na mga kaparian, mga pastor o lahat kayo dyan, ibig sabihin, wala kayong Diyos. Kasi pumapayag kayo na marule kayo o pamunuan kayo ng mga sindikato, mafia at mga bangag. Yan ang huling salita ko sa inyo. Kaya get out, speak up kung talagang kayo ay nanalig sa Diyos at naniniwala kayo na kaya niyong wakasan ang mga dyablo. Thank you.